Ang isang magulang ay handang harapin ang lahat para sa mahal niyang pamilya. Pero kung sakaling maiwan kang mag-isa, kakayanin mo pa nga rin bang magpatuloy sa iyong buhay? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng lalaking si Hener. Hindi naging madali ang buhay ngayon ni Hener. Sa bawat pagising niya sa umaga, agad siyang bumabangon mula sa manipis na kutsyon na nakapatong lamang sa kawayan. Pinagmamasdan niya ang sinag ng araw na unti-unti ring pumapasok sa kanilang pader na gawa lamang din sa kawayan. Tahimik ang buong paligid, maliban sa mahinang ubo ng kanyang asawa, si Lucy, na nakahiga lamang sa isang lumang kama sa isang sulok ng kanilang tahanan. Agad niyang nilapitan ang kanyang asawa, hawak ang maliit na timba ng tubig na inigiban pa nga niya noong madaling araw. Basang bimpo ang ginamit niya na pamuna sa noo ng kanyang asawa. "Oh Hener, gising ka na pala." Mahina pero may ngiting sambit ni Lucy. "Oo, kanina pa ako gising. Ikaw, kamusta na ang pakiramdam mo?" Malumanay na tanong ni Hener habang pinupunasan ng pawis sa noo ng kanyang asawa. "Ganun pa rin. Medyo masakit ang likod. Pero ayos lang. Basta nandito ka." Sagot ni Lucy sabay ngiti. Kahit kapansin-pansin ang pagpayat at pagkalalim ng pisngin nito. "Pasensya ka na Lucy ha. Hindi na kita madala sa ospital. Wala pa tayong pambayad. Pero hayaan mo. Sa susunod na sahod ko, dadalhin na kita. Pangako." Seryosong wika ni Hener. Napaluha si Lucy. "Hindi mo kailangang magpakaalipin para sa akin, Hener. Naiintindihan ko naman." Umiling si Hener at pinisil ang kamay ng kanyang asawa. "Hindi ito pagpapaalipin, Lucy. Ito ay pagmamahal. Alam mo ba, hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na pinili mo ako mahalin. Kahit laban sa kalooban ng pamilya mo, mas pinili mo ako kaysa sa kanila." Nang marinig ni Lucy ang mga salitang yun, napatingin siya sa kanilang bubong. Parang baliktanaw sa kanyang gunita ang lahat ng sakripisyong ginawa niya para makasama lamang si Hener. "Naalala ko pa nga rin ang una ka nagpunta sa bahay namin noon. Pawisan ka. Sunog sa araw. Bitbit mo pa ang isang plastic na may lamang manggang hilaw. Hindi kita ikinaya kahit kailan, Hener. Kahit palagi ko naririnig na pinagtatawanan ka nila mami at daddy." Sambit ni Lucy. Napatawa naman si Hener. "Oo nga eh. Tapos tinanong ako ng tatay mo kung may balak ba akong magnakaw sa mansyon nyo. Napagkamalan patuloy ako magnanakaw." Sabay silang nagtawanan kahit may halong lungkot ang kanilang alaala. Hindi naging madali ang simula ng kanilang pagsasama. Nanggaling si Lucy sa isang mayamang pamilya. Isinumpa siya ng kanyang mga magulang. Wala na nga itong karapatang bumalik sa kanilang tahanan dahil mas pinili niya si Hener. Pero sa kabila ng lahat, pinili pa nga rin niyang manirahan sa isang barong-barong kapiling ni Hener. Pinili niyang mamuhay sa hirap kapalit ng tunay na pag-ibig. "Kung babalikan ko man ang lahat, hindi pa rin ako magsisisi. Mas pinili ko mahalin ng isang tao. Kaya magsasakripisyo ako kaysa manatili lang sa mundo ng materyal. At wala akong magawa. Wala akong sariling desisyon doon." Bulong ni Lucy habang pinagmamasdan si Hener. Habang sila naman ay nag-uusap, biglang pumasok ang kanilang anak na si Andre. Hawak nito ang kanyang sirang laruan. "Papa, nasira po ang laruan ko." Agad siyang sinalubong ni Hener. Inupo ito sa kanyang kandungan. "Halika dito anak.
Tingnan natin kung kaya pa nating ayusin. Ayan, konting dikit lang pala ng tape eh. Ayos na. Bigla namang napalitan ng ngiti ang lungkot ng kanilang anak. Ang galing niyo po talaga, Papa. Masayang wika ni Andre. Para sa iyo, anak. Gagawin ko ang lahat. Sagot ni Hiner habang hinahalikan ang noo ng kanyang anak. Pagkatapos nilang kumain ng kanin na mayroong tuyo, agad na nga rin naghanda si Hiner para pumasok sa kanyang trabaho. Isang construction worker siya sa isang proyekto sa kabilang bayan. Maaga siyang umaalis at huli kong umuwi. Pero hindi nga niya iniinda ang pagod. Lahat ng paghihirap niya ay para sa kanyang pamilya. Anak, bantayin mo si mama mo ha. Huwag kang makulit dito. Bili ni Hiner habang inaayos ang lumang helmet at bitbit ang baon niyang tubig. Opo, Papa. Ako pong bahala kay Mama. Mag-iingat din po kayo. Sagot ni Andre. Love, uuwi rin ako agad mamayang gabi. Magpahinga ka lang dyan ha. Nandito lang si Andre. Sabihin mo na lang sa kanya kung may kailangan ka. Uwi ka ni Hiner habang umahalik sa noo ng kanyang asawa. Mag-iingat ka palagi, mahal ko. Mahal na mahal kita. Tugon ni Lucy na may halong kaba sa mata. Sa buong maghapon, nagbuhat ng semento at bakal si Hiner. Tinatawid niya ang init ng araw at tinitiis ang bigat ng trabaho para lamang mayroong siyang pambili ng gamot ng kanyang asawa, pagkain at pambayad sa lupa. Wala siyang reklamo. Sa isip niya, isa siyang haligi ng tahanan at hindi siya maaaring matumba. Pagsapit naman ng hapon, agad siyang umuwi. Kahit pagod na pagod, excited nga siyang makita ang kanyang mag-ina. Pero noong makarating si Hiner sa tapat ng kanilang bahay, napansin niyang napakaraming tao ang nagkukumpulan sa harap ng bahay nila. May ilan pa nga na umiiyak. Hiner, huwag ka mabibigla ha. Salubong sa kanya ng kanilang kapitbahay na si Aling Nancy. Nagtaka naman si Hiner. Bakit naman po, Aling Nancy? Ano ba nangyayari? Napayuko si Aling Nancy at mahinang sinabi, Si Lucy, ang asawa mo. Wala na siya, Hiner. Parang biglang tumigil ang mundo ni Hiner. Nabitawan niya ang hawak niyang helmet. Napaupo siya sa lupa. Nandulumo. Hindi! Hindi pwedeng totoo yan! Hindi nangyayari yan! Bulong niya habang nanginginig. Lumapit nga sa kanya ang anak niyang si Andre. Umiiyak at yumakap sa kanya. Papa, si Mama po, hindi na po gumising. Yumakap ng mahigpit si Hiner sa kanyang anak. Anak, patawad talaga. Patawad kung wala ako sa tabi niyo. Lucy, mahal ko. Bakit mo naman kami iniwan? Ilang araw ang lumipas at nailibing na nga rin si Lucy. Sa bawat hakbang ni Hiner papunta sa sementeryo, damay niya ang bigat ng pagkawala. Pero sa kanyang puso, ipinapangako niya na itataguyod niya ang kanilang anak. Siya na lamang ang natitirang alaala ni Lucy sa mundong ito. Kaya hindi nga niya kayang pabayaan ang kanyang anak. Sa unang mga linggo, matapos ang libing, hindi nagpahinga si Hiner. Kaagad siyang pumasok sa kanyang trabaho. Nilabanan niya ang lungkot sa pamamagitan ng pagod. Pag-uwi, siya ang nagluluto, naglalaba, at nag-aalaga kay Andre. Madalas ay hindi na nga rin siya nakakatulog ng maayos. Pero hindi nga niya ito iniinda. Ayos lang to. Para kay Andre. Para sa pangako kay Lucy. Gagawin ko ang lahat. Isasakripisyo ko ang lahat. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili.
Isang hapon, habang pauwi siya mula sa trabaho, nagulat na nga lamang si Henner na wala si Andre sa kanilang bahay. Walang laman ang mesa. Walang ingay ng bata. Walang yapak. "Anak? Andre? Nandiyan ka ba?" Paulit-ulit niyang tanong habang nililibot ang buong bahay nila. Sa ingay ng paghanap ni Henner, kaagad na nga pumunta dito ang kanyang kapitbahay na si Aling Nancy. Sinabihan siya kung nasaan nga ba si Andre. "O Henner, hindi mo ba alam? May mga sumundo sa anak mo. Matandang mag-asawa. Sa tingin ko, sila yung magulang ni Lucy. Mga mukhang mayayaman eh. Noong tanungin ko naman sila, sabi nila, alam mo naman daw na susunduin nila si Andre." Namilog ang mata ni Henner. "Ano po? Nasaan sila?" "Kanina pa nakaalis. Sabi nga ng kasambahay nila, pupunta rin ng Amerika." Hindi na nakapagsalita pa si Henner. Umiiyak siyang lumuhod sa harap ng bakanting higaan ng anak. "Andre! Anak ko!" Wala siyang nagawa. Wala na si Lucy. At ngayon, pati ang kanilang anak ay nawala na rin sa kanya. Simula noon, tila nawalan ng saysay ang lahat para kay Henner. Nagsimula siyang lumaklak ng alak. Hindi na pumasok sa trabaho. At madalas ay hindi na rin kumakain. Ang dating si Henner na napaksipag na ama, ngayon, anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ilang araw matapos mawala si Andre, hindi pa rin makapaniwala si Henner sa sinapit ng kanyang buhay. Wala na ang kanyang asawa. At ngayon, pati ang kaisa-isa niyang anak ay kinuha pa sa kanya. Hindi siya makakain. Hindi siya makatulog. At lalong hindi niya magawang umiti. Ang dating masiglang tahanan ay napalitan ng katahimikan at kadiliman. Sa isang sulok ng kanyang barong-barong, nakaupo siya habang hawak-hawak ang lumang laruan ni Andre. Ang sirang truck na ilang beses na nga niyang inayos para mapaglaruan ng kanyang anak. "Anak, nasaan ka na ba? Sana naman bumalik ka dito." Mahinang bulong ni Henner habang pinipigil ang pag-agos ng luha. Noong sumunod na linggo, muling nagtungo si Henner sa bahay ng mga magulang ni Lucy. Kahit alam niyang wala na nga doon ang kanyang anak, umaasa pa nga rin siya na makakuha siya ng kahit konting impormasyon. Pagdating sa gate ng malaking bahay, sinalubong siya ng isang houseboy. "Pasensya na po sir. Wala na po dito sila ma'am at sir. Nasa Amerika na po sila. Kasama ang apo nila." Magalang na sabi ng lalaki. "Pero teka, wala man lang ba silang iniwan na sulat? O kahit mensahe? Kahit anong pwedeng sabihin sa akin kung nasaan ang anak ko?" Desperadong tanong ni Henner. Umiling ang lalaki. "Wala po talaga sir eh. Ang tanging bilin lang po nila sa amin. Wag po namin hayaan na makalapit dito ang tatay ng apo nila. Nasa Amerika na po talaga sila sir." Damang-dama ni Henner ang matinding panghihina. Parang pinipilas ang puso niya sa bawat salitang naririnig niya. Umalis siyang tila wala ng lakas ang mga paa. Wala na siyang mapuntahan. Wala na siyang laban. At wala na nga siyang pag-asa. Pagdating sa bahay, binuksan niya ang lumang radyo. Inilipat niya ito sa isang istasyon na puro tugtuging malungkot. Hindi siya nagsasalita. Hindi makagalaw. Buong gabi lamang siya nakaupo. Hawak-hawak ang lumang larawan nila Lucy at Andre. Ilang araw, linggo at buwan ang lumipas. Unti-unti, ang dating masigla at maaasahang si Henner, tila wala nang pag-asa sa buhay. "Henner, kumain ka na.
Magpahinga ka. Lagi ka nalang ganyan eh. Wika ni Aling Nancy habang inaabot ang mainit na lugaw. Salamat po Aling Nancy. Pero busog pa po ako. Mahina niyang tugon. Kahit hindi pa nga siya kumakain ng ilang araw. Hindi pwedeng ganyan, Hiner. Baka maparilis sa akin yan. Ang katawan mo, kailangan ng lakas. Hindi puro alak. Malulungkot si Nancy kapag nakikita kanyang ganyan. Paalala ng matanda nilang kapitbahay. Napayuko na lamang si Hiner. Paano pa po ba ako lalakas? Kung ang puso ko, puro lungkot na lang ang nararamdaman. Literal na wala na akong kasama sa buhay. Napailing si Aling Nancy. Pero wala siyang masabi. Iniwan na nga lamang niya ang lugaw sa mesita at umalis. Habang lumilipas sa mga taon, mas talo lamang nalulugmok si Hiner sa kalungkutan. Lahat ng kanyang ari-arian ay naibenta na nga rin niya para may pantawid lamang siya ng gutom o mayroong pambili ng kanyang alak. Minsan, nakikitulog na lamang siya sa bangketa kapag hindi na nga niya kayang umuwi. Hanggang sa isang araw, sa kanyang paglalakad-lakad, napadpad siya sa isang pier. Doon iniisipan niyang maglako ng balot. Isang kaibigan ang tumulong sa kanya na magkaroon ng panibagong pagkakataon. Hiner, kung gusto mo magkapera, kahit pa paano, sumama ka na lang sa akin. Magtinda tayo ng balot sa pier. Marami doon mga lasing, mga pagod, gusto ng pulutan. Kaya kahit pa paano, may kikitain tayo doon. Kaysa ganyan ka, wala ka nang ginagawa. Tahimik nga lamang si Hiner sa una. Pero kinalaunan ay tumango. Sige, tama. Wala rin naman ako ibang ginagawa. At yun na nga lamang din ang ginawa ni Hiner para maibisan ang lungkot na kanyang nararamdaman. Bawat gabi, naglalakad siya sa kahabaan ng pier. May dalang basket ng balot at sumisigaw. Balot! Penoy! Sariwang-siriwa pa to! Mainit pa! Minsan ay nababatukan pa nga siya ng mga lasing. Minsan ay hindi na rin siya nababayaran. Pero tinitiis niya ang lahat ng yun. Sapagkat sa kabila ng lahat, may isa pa nga rin siyang pag-asa. Na balang araw, baka makita niyang muli si Andre. Isang gabi, habang naglalako, may nakita siyang batang lalaki na nakaupo sa bangketa. Tila nagugutom at takot sa dilim ng gabi. Uy bata, bakit ka nandyan? Tanong ni Hiner. Wala po manong. Wala na po kasi akong bahay eh. Wala na rin po akong nanay at tatay. Sagot ng bata habang nanginginig. Napakamot naman sa ulo si Hiner. Agad niyang kinuha ang isang balot at inabot sa bata. O heto, kainin mo. Libre lang yan. Napangiti naman ng bata. Pero biglang tumulo ang kanyang luha. Salamat po manong. Wala na rin po kasi nagbibigay sa akin ng pagkain eh. Kaya ngayong araw po, ito lang po talaga ang nakakain ko. Naupo si Hiner sa tabi ng batang ito. Pinagmamasdan niya ito at naaalala niya ang kanyang anak na si Andre. Ganon din ang mga mata. Ganon din ang maliit na kamay na minsan ay humahawak sa kanya bilang paglalambing. Anong pangalan mo? Tanong ni Hiner. JJ po. JJ, gusto mo bang tulungan kita? Wala akong malaking bahay, pero may balot ako. At may konting pera para sa lugaw. Tumango ang bata. Opo manong, kahit saan po. Basta kasama po kayo. Mula noon, isinama na nga ni Hiner si JJ sa kanyang paglalako. Pinakain niya ito, binigyan ng damit, at inampon na parang sarili na rin niyang anak. Maraming tao ang naaantig sa kanyang ginawa. Kaya unti-unti, nakikilala na nga rin siya, hindi lang basta vendor.
kundi isang taong may puso. Hener, kahit walang-wala ka sa buhay, ikaw ang pinakamayamang puso sa lahat ng nakilala ko, sabi ni Aling Nancy noong minsan dumalo ito sa kanya. Wala akong yaman, Aling Nancy. Ang tanging meron lang ako ay alaala. Alaala ng isang anak at pangarap na muling makapiling siya. Isang gabi, habang gala ko sila ni JJ, tinanong ng bata si Hener, "Tay, may anak po ba kayo dati?" Napahinto si Hener. Tinitigan niya si JJ at pinisil ang balikan nito. Oo, Andre ang pangalan niya. Patulad mo rin siya. Mabait, masayahin, at masigla. Pero nasaan na po siya? Yun nga eh. Wala na siya sa akin ngayon. Pero araw-araw ko pa rin siyang iniisip. Umaasa pa rin ako na balang araw, babalik siya. Kung ako po si Andre, yayakapin ko po kayo ngayon. At bigla nga siyang niyakap ng bata. Hindi napigilan ni Hener ang umiyak. Doon niya napagtanto na kahit na wala na ang lahat, may mga bagay pa karang binibigay sa kanya para ipaalala na may saysay pa rin ang kanyang buhay. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi galing sa pier, nagdasal siya habang nakatingala sa langit. Lucy, sana masaya ka dyan. Bantayin mo si Andre, ha? At kung maaari, magpakita ka naman sa akin. Kahit sa panaginip lang. Yakapin mo ako. Sobrang kailangan kita ngayon. Ilang taon pa nga rin ang lumipas. Ganoon pa din ang buhay ni Hener. Parang robot na inuulit-ulit ang parehong hakbang. Parehong sigaw. Parehong pag-asa na sa bawat kanto ay mayroong bibiling customer. O baka mayroong isang himala ang dumating sa kanya. Minsan, inapapating siya sa mga bata na nasa kariton. Mga batang palaboy na pinagtatawanan ng isa't isa kahit marumi ang damit. Isang gabi, may napansin siyang batang lalaki na may bitbit na sirang laruan. Isang truck na kahawig ng dating laruan ni Andre. Napatigil siya dito. Pwedeng tingnan ko? Tanong niya sa bata. Oo naman, Manong. Ito oh. Sagot nito sabay abot. Habang hawak na Hener ang laruan, parang isang kidlat ng alaala ang tumama sa kanya. Bumalik nga sa kanya ang eksena. Si Andre, mga 4 na taong gulang pa lamang noon. Masiglang tinatakbo ang truck sa sahig habang sumisigaw. Room! Tay, ayusin mo ulit to. Nawala yung isang gulong eh. Sabi sa kanya ng batang si Andre noon. Aba, syempre, ang tatay mo ang pinakamagaling. Kayang-kaya kong ayusin yan. Tingnan mo, ayos na ulit. Parang bago lang. Napangiti na nga lamang din si Hener sa mga alaalang ito. Pero agad ding napalitan ng kirot ang kanyang dibdib. Ibinalik na nga rin niya ang laruan sa bata. Salamat. Ingatan mo yun, ha? Opo naman. Gustong-gusto ko rin po itong laruan na to. Maganda po, di ba? Sagot ng bata. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Pero iba na nga ang kanyang pakiramdam. Lalong tumalim ang pangungulila. Parang habang tumatagal, mas lalo nga siyang nilulunod ng alaala. At habang pinipilit nga niyang mabuhay araw-araw, ramdam niya na may bahagi pa nga rin sa kanya na patuloy pa rin nagpapahirap sa kanya. Tuwing gabi, sa maliit niyang kwarto, binubuksan niya ang lumang kahon na naglalaman ng mga bagay na naiwan nila Lucy at Andre. Isang maliit na jacket, lumang litrato, at isang sulat na isinulat ni Lucy noong araw ng kanilang kasal. Mahal kong Hener, alam ko mahirap ang pinili kong landas.
ang talikuran ang lahat ng kayamanan para sa'yo. Pero naniniwala pa rin ako na tama ang naging desisyon ko. Ang piliin ng pagmamahal. Ipagpaumanhin mo kung sakaling dumating ang araw na mahirapan tayo. Basta ipangako mo lang sa akin. Aalagaan mo lang ako at ang magiging anak natin. Humiikpit ang hawak ni Henner sa sulat habang binabasa ito. Pinangako ko sa iyo, Lucy. Pinangako ko. Pero nabigo pa rin ako. Ilang gabi nga rin siyang gising. Nakatulala lamang sa kanilang bubong. Iniisip kung tama pa nga ba ang mabuhay siya. Dumating nga rin sa punto na kinukwestiyon na rin niya ang lahat. Bakit naman ganito? Diyos ko. Bakit ako? Bakit kami? Hindi ba't minahal ko naman siya ng buo? Hindi ba't nagsikap naman ako? Bakit kailangan niyo pa siyang kunin? Pati si Andre, wala na sa tabi ko. Ang hirap naman. Pero sa tuwing nakikita niya si JJ na mahimbing ang pagkakatulog sa banig sa kanyang tabi, may konting apoy pa nga rin sa kanyang dibdib na muling nabubuhay. Hindi pa tapos ang laban mo, Henner? Sabi ni Aling Nancy noong minsang bumisita sa kanya. Nasa iyo pa ang kabutihang loob. At habang may kabutihan ka, may dahilan pa rin para mabuhay ka. Pero hanggang kailan naman, Aling Nancy? Hanggang kailan na makukontento lang ako sa mga alaala? Sagot ni Henner. Tao lang tayo, Henner. Pero ang puso mo, mas matatag kaysa sa akala mo. Malalagpasan mo rin ang lahat ng iyan. Simula noon, unti-unting sinusubukan ni Henner na buuin ang kanyang sarili. Tuwing umaga bago magtinda, pinupunasan niya ang mga lumang litrato nila Lucy at Andre. Nililinis niya ang paligid. Minsan pa nga, tinuturuan niya si JJ na magbasa gamit ang lumang aklat ni Andre. Ang bata ay naglalaro sa lawak na bukid. Sabay nilang binabasa habang tinuturuan si JJ. Magaling, JJ, nakakabasa ka na, sabi ni Henner sabay tapik sa ulo ni JJ. Parang si Kuya Andre na po ba ako? Tanong ng bata. Napangiti si Henner. Oo, katulad mo siya. Minsan pa nga ay biglang umulan habang sila ay naglalako ng balot. Nagtago sila sa ilalim ng isang lumang tolda. Basang-basa ang kanilang damit. Pero hindi pa rin nawawala ang ngiti ni JJ. Tay, okay lang po sa akin kahit umulan. Masaya pa rin po ako kasi kasama ko kayo. Sambit ni JJ habang giniginaw. JJ, salamat ha. Dahil sa'yo, napapalitan ng ngiti ang mga alaala ko. Huwag po kayong malungkot, tay. Balang araw, makikita nyo rin po ulit si Kuya Andre. Alam ko po yun. Mangyayari po yan. At yun na nga rin ang naging dahilan para magpatuloy si Henner. Tuwing gabi, bago siya matulog, ipinagdadasal niya na muling makita ang kanyang anak. Panginoon, kung hindi ko naman po siya makikitang muli, ayos lang sa akin. Basta gabayan mo siya. Basta masaya siya at maayos ang buhay niya. Tatanggapin ko po yun. Pero sa kabila ng pagtanggap, may parte pa nga rin sa kanya na umaasa na may biglang milagro ang darating sa kanya. Isang araw, nasa gilid ng plaza si Henner. Nakaupo sa ilalim ng puno ng akasya. Habang hawak ang basket ng balot, hindi pa rin nababawasan kahit halos kalahating araw na nga siya naglalako. Balot! Penoy! Bili na kayo! Mahinang tawag niya. Hindi na nga tulad ng dati na buo ang kanyang sigaw.
May sigla, may konting pag-asa. Ngayon, tila is na nga lamang itong ritual. Isang ulit-ulit na pangungusap na wala namang tunay na laman, kundi pagod at pangungulila. Lumapit sa kanya si Aling Nancy, bit-bit ang panindang kakanin. Hiner, ito, tikman mo muna itong biko ko. Wala pa rin bumibili sa akin eh. Alok niya sabay abot. Naku Aling Nancy, salamat ha. Pero wag na. Sayang naman kung ikaw pa ang mauubusan. Pareho pa tayong walang tinda. Tanggi niya habang pinilit ang umiti. Oy Hiner, hindi mo na ako maloloko. Lata naman sa iyo eh. Hindi ka pa rin kumakain. Kumain ka muna. Yan ang utos ng matanda. Kaya sundin mo ako. Sabay tawa ni Aling Nancy. Napabuntong hininga si Hiner. Tinanggap na nga lamang din niya ang biko. Salamat po talaga Aling Nancy. Parang nanay na po talaga kita. Hindi mo po ako nakakalimutan. Kasi nga, ikaw ang anak na ayaw talagang kumain. Sagot ni Aling Nancy sabay tawa. Noong gabing yun, habang pauwi na nga siya galing sa pagtitinda, isang matandang pulubi ang nakaupo sa gilid ng eskinita. Nanginginig sa lamig, walang saplot ang paa at tila nilalagnat. Kuya, konting tulong lang po, kahit pagkain. Tumingin si Hiner sa basket na mayroon pang natitirang balot. Saglit pa nga siya nag-aalinlangan, pero agad din siyang lumapit. O eto, balot, mainit pa yan. Kainin mo na lang agad. Sabay abot niya sa lalaki. Salamat kuya. Matagal na rin ako hindi nakakain ng ganito. Mangiyak-ngiyak na sagot ng pulubi. Walang sinabi si Hiner. Ngumiti lang siya at naglakad papalayo. Kinabukasan, naglakad siya papunta sa palengke para kumuha ng paninda. Habang binabagtas ng kalye, may napansin siyang grupo ng mga kabataan na naglalakad. Isa sa kanila, matangkad, maputi, at hawig na hawig sa mga mata ni Lucy. Napatigil talaga siya. Andre? Pero noong humarap sa kanya ang binata, hindi pala ito ang kanyang anak. Napatras na lamang siya at napaubo. Ibinaba ang basket at sandaling naupo sa gilid. Naloloko na ata ako sa mga ginagawa ko ah. Mahina niyang bulong. Pero hindi pa nga rin niya mapigilan ang tibok ng puso. Lalong lumalakas tuwing nakakita siya ng muka na maaaring kahawig ng kanyang anak. Sa bawat araw, habang tumatagal, parang tinutokso nga siya ng tadhana. May mga batang sumisigaw ng tatay o kaya ay ama. May mga pamilyang sabay-sabay kumakain sa kalye, habang siya naman ay nag-iisa. Isang gabi, habang nakaupo siya sa ilalim ng poste, may lalaking dumaan na nakaitim na kotse. Tumingin sa kanya sandali bago nagpatuloy. Teka, sino yun? Bulong niya. May kakaiba sa tingin ng lalaki. Parang pamilyar. Parang hindi lang basta customer. Hindi agad nakagalaw si Hiner. Tumayo siya pero huli na. Lumiko na ang sasakyan at nawala na rin sa kanyang paningin. Masyado lang siguro ako nag-aasam. Pero sana lang, kahit minsan, magtama naman ang hinala ko. Mulik sambit niya sa kanyang sarili. Kinabukasan, naglako ulit siya sa isang subdivision na malapit sa highway. Habang umiikot, lumapit sa kanya ang isang batang babae. Kayo po ba si Mang Hiner? Tanong nito. Nagulat naman si Hiner dahil kilala siya ng bata. Oh, bakit iha? May naghahanap po kasi sa inyo eh. Sabi niya, balot vendor daw po na Hiner ang pangalan, na may dalang basket na blue. Nandun po siya sa parke.
Nakaitim na kotse. Napalunok si Henner. Nabitawan nga niya ang hawak na balot. Hindi siya makakilos agad. Parang biglang bumagal ang oras. Sa may parke? Tanong niya muli sa batang babae. Opo, nandun po siya. Puntahan niyo na lang po. Sagot ng bata. Nagmadali si Henner. Hindi niya alam kung bakit nanginginig ang kanyang tuhod. Kung bakit hindi niya mabigkas ang salitang nasa isip niya. Habang papalapit sa parke, nakita niya nakaparada ang isang mamahaling sasakyan. Nakatayo ang isang binata sa lilim ng puno ng mangga. Nakasuot ito ng polo, matikas, at tila may hinahanap sa paligid. Nagtago nga muna si Henner sa likod ng puno. Pinagmasdan ang lalaki. May hawig sa kanya. Sa labi, sa ilong, pero mas kita ang mga mata ni Lucy. Hindi niya kayang lumapit kaagad. Panginoon, ikaw na po ang bahala. Mahina niyang bulong. Maya-maya pa nga rin, inilabas ng binatang ito ang mga dala niya. Isang litrato. Sa larawang ito, nakita niya ang kanyang sarili, kasama si Lucy at ang kanyang anak na si Andre. Nakangiti habang hawak ang isang bola. Doon nga niya nakumpirma na malaki ang tsansa na ito nga si Andre. Napahawak si Henner sa kanyang dibdib. Diyos ko, totoo ba talaga to? Habang nagtatago siya sa puno, biglang lumingon dito ang binata at nagtagpo ang kanilang mga mata. Excuse me po, ikaw po ba si Mang Henner? Tawag ng binata habang lumalapit. Hindi nakasagot si Henner kaagad. Tila may numuong bukol sa kanyang lalamunan. Ako po si Andre. Mahinang sabi ng binata. Parang binasag ang katahimikan ng mundo. Ang pangalan na yun, matagal na nga niyang hindi naririnig. Andre? Ano ko? Bigla nga siyang niyakap ng binatang ito. Tay, sabi ko na nga ba, dito kita makikita. Opo tay, ako po yung anak niyo. Nanlaki ang mga mata ni Henner. Nangatog ang kanyang tuhod. Ginantihan nga rin niya ang yakap ng kanyang anak. Pero paano? Paano mo ako natagpuan? Tanong niya na may halong gulat at kaba. Matagal ko na po kayong hinahanap. Nasa Amerika pa po kami nila lolo at lola. Sabi nila, iniwan mo raw ako. Sabay tingin ni Andre sa litrato sa kanyang kamay. Pero hindi ko po matanggap. Naaalala ko pa rin po ang lahat. Kinuha na lang po nila ako bigla sa bahay natin. Kaya po ito, bumalik po ako dito sa Pilipinas. Hinanap ko po kayo. Ginawa ko ang lahat para matagpuan ka. Napayuko si Henner. Patawad anak, kung hindi kita nakuha agad noon. Alam mo naman, sobrang hirap ng buhay ko. Ni pamasahe, wala ako. Patawad talaga anak. Natahimik si Andre. Nakatitig lang sa kanyang tatay. Tila pinagmamasdan ang bawat linya sa muka, bawat marka ng pagod. Matapos ang maikli nilang pagkukwentuhan, pareho silang napahagulhol. Walang pakialam sa mga taong nakakita sa kanila sa parke. Wala nang mahalagang salita. Tanging luha at yakap ang nagsasalita para sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas bago kumalas si Andre. Simula ngayon papa, ako naman po ang mag-aalaga sa inyo. Hindi ko hayaan na magutom pa kayo o malungkot. Hindi na kayo maghihirap pa. Hindi na kita papabayaan. Ngumiti si Henner.
kahit basang-basa ang luha sa kanyang muka. Hindi ko kailangan ng pera, anak. Hindi yaman ang hinahanap ko. Kundi ito. Itong yakap mo. Ang tawagin mo akong tatay. Ang magtagpo tayo ulit. Ngumiti si Andre. Yan ang una kong binawi sa kanila. Ang tawagin kang tatay ko. Sabay silang nagtungo sa kotse ni Andre. Ipinagbukas pa nga siya nito ng pinto. Halika po. Uuwi na tayo. Uuwi? Tanong ni Henner. Gulat pa rin sa bilis ng mga pangyayari. Opo, may bahay na po ako dito. Bahay natin. Doon ka na po titira kung ayos lang sa'yo. Pero anak, baka masyado ka lang mabilis sa pagdedesisyon. Hindi mo pa ako lubusang kilala. Baka hindi mo gusto ang buhay ko. Kilala ko po kayo. Tatay po kita. Hindi lang sa mga kwento kita kilala. May mga alaala pa rin po na naiwan sa akin. Kaya alam ko po na mabuti kang tao. Gaya mo rin po. Araw-araw, hinihiling kong makasama ka ulit. Kaya ngayon po na nangyari na yun, hindi ko napapalampasin to. Sagot ni Andre. Pero bago pa nga rin sumama si Henner, ay may hiniling muna siya kay Andre. Anak, baka naman pwede ako humingi ng pabor sa'yo bago tayo umuwi sa bahay mo. May bata kasi akong inampon. Si JJ. Napakabait niyang bata. Kung maaari sana, isama rin natin siya. Hindi ko lang din kasi kaya na pabayaan na iwan din siya. Hiling ni Henner sa kanyang anak. Oo naman po, Papa. Mas masaya nga po yun. May maituturing rin po akong kapatid. Sagot naman ni Andre. Tahimik lamang si Henner habang binabaybay ng sasakyan ang kalsada. Pinagmamasdan niya ang kanyang anak sa gilid ng mga mata. Isang napakagwapong binata. Matangkad, marangal ang tindig. Sa bawat kilos nito, parang nandoon si Lucy. Ang ganda ng loob at lakas ng loob. Salamat talaga, anak. Bulong ni Henner. Gaya nga ng kanilang napagkasunduan, dumaan muna sila sa bahay ni Henner para kunin si JJ. At dumiretso na nga rin sila sa bahay ni Andre. Tuwang-tuwa nga rin si JJ noong malaman nagkita na sila ni Andre. Napakabait nga nitong bata. Kaya mabilis nga rin sila naging malapit ni Andre. Tay, malapit na po tayo. Yan po ang bahay natin. Sabi ni Andre na may saya sa kanyang boses. Sabay turo sa isang malaking gate na may mataas na bakal na haligi. Bumungad kay Henner ang malaking bahay na matagal nang tila isang pangarap lang para sa kanya. Isang marangayang bahay na hindi niya akalain na magiging bahagi siya. Hindi nga siya sanay sa ganitong klase ng buhay. Ang mga simpleng bagay na tinatanggap ni Henner bilang isang normal na magulang, tulad ng isang simpleng pagkain, mga pangarap, o ang pagkakaroon ng pamilya. Ngayon, tila naging masalimuot na. Tumigil ang sasakyan sa harap ng malaking pinto at binuksan ito ni Andre para tulungan lumabas si Henner at JJ. Ang buong paligid ay tahimik at malinis. Mabilis ang pintig ng puso ni Henner habang sumusunod sa kanyang anak. Pagpasok nga nila sa loob ng bahay, ipinakita ni Andre ang bawat sulok ng malawak na tahanan. May malalaking bintana, isang napakagandang living room na puno ng mga mamahaling kasangkapan, isang dining area na may lamesa na kayang magsalo ng buong pamilya. Nandiyan din po ang magiging kwarto nyo, pati magiging kwarto ni JJ. Sana po maging masaya kayo. May malalaki rin pong kwarto sa taas, pero kung mas gusto nyo po dito sa baba, okay lang din po.
Sabi ni Andre sabay turo sa isang silid sa dulo ng koridor. Naglakad si Henner papunta sa silid na itinuro. Ramdam niya na ang bawat takbang ay may kasamang takot at saya. Kung sa loob ng ilang taon ay naranasan niya maghirap, ngayon itila binabayaran ng langit ang lahat ng kanyang pagdurusa. Napakaganda naman ito, anak. Hindi ko alam kung paano talaga kita papasalamatan. Maluha-luha niyang sabi. Tay, hindi mo po kailangan magpasalamat. Alam ko po kung gaano naging kahirap ang buhay niyo. Kaya po nandito ako ngayon. Gusto ko pong balikan ang mga taon na nawala ako. Nagpatuloy sila sa pag-uusap habang si Henner ay naglalakad sa paligid ng bahay. Tuwang-tuwa nga rin ngayon ang batang si JJ dahil mararanasan na nga rin niya ang marangayang buhay. Salamat po Kuya Andre. Binalikan niyo po si Tatay Henner. Palagi ka po niyang ikinukwento sa akin. Mabuti naman po at nakilala na rin kita. Masayang wika ng batang si JJ. Oo nga JJ eh. Basta simula ngayon, kung may gusto kang bilhin o kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin ha. Ako na ngayon ang Kuya Andre mo. Ibibigay ko ang lahat ng kailangan mo. Sagot naman ni Andre. Kinabukasan, magkasama nga silang dumalaw sa puntod ni Lucy. Hindi maiwasin ni Henner na madama ang kalungkutan sa tuwing maiisip ang asawa. Hinawakan ni Andre ang kamay ng kanyang ama at tinanong ito, Tay, okay lang po ba kayo? Si Henner ay hindi makasagot kaagad. Pinagmamasdan ang langit at ang mga bulaklak na nakatanim sa paligid ng puntod. May mga pagkakataon noon na madalas niyang maramdaman na siya na lamang din ang naiwan sa mundong ito. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, alam niyang hindi siya nag-iisa. Nandyan si Andre, ang anak na matagal na nga niyang hinahanap. At ngayon, nandito nga rin si JJ na itinuturing na nga rin niya bilang tunay niyang anak. Lucy, mahal ko. Kung naririyan ka pa, sana makita mo kung gaano kita pinahalagahan. Hindi ko na kayang ibalik ang nakaraan. Pero gagawin ko ang lahat para kay Andre. Sabi ni Henner habang nakaluhod sa harap ng puntod. Si Andre ay malapit lang sa kanya. Nakamasid. Hindi nagsasalita. Alam niyang hindi madali ang lahat ng ito para sa kanyang tatay. Pero alam din niyang malayo na ang narating nila. Hindi na nga nila kailangan pang mangako ng malalaking bagay. Ang pinakamahalaga ay ang muling pagyakap sa isa't isa at muling pagbabalik loob sa Diyos. Lumipas pa nga ang ilang taon at sa katahimikan ng bawat araw, makikita si Henner na nakaupo sa isang malawak na bahay. May hawak ng taas ng kape habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Malapit lang sa kanya si Andre na ngayon ay abala sa kanyang mga negosyo. Pero hindi kailan naman nakalimot sa kanyang ama. Wala nang mga galos sa kamay ni Henner. Wala na ring bakas ng pagod sa kanyang muka. Sa halip, may kapayapaan na nga sa kanyang mata at isipan. Kung minsan, idumadalo pa nga rin sila sa puntod ni Lucy. Nagdadala ng bulaklak at nagkukwento ng mga bago nilang karanasan. Hindi nila nakakalimutan kung sino ang naging dahilan ng lahat ng ito. Isang babae nagmahal at nagsakripisyo. Si Henner ay naging simbolo ng pag-asa para sa marami. Mula sa pagiging balot vendor sa ilalim ng ilaw ng poste, ayun, isa na nga siyang huwarang ama na sa kabila ng pait ng hapon, ipiniling maniwala na may bukas pa nga rin naghihintay sa kanya. At sa bawat gabi, bago siya matulog, palagi niyang sinasambit sa panalangin ang isang simpleng salita. Pero para sa kanya ay napakalalim ng kahulugan. Ito ang salitang salamat.
Dito na nga po nagtatapos ang kwento ng lalaking Senner. Sa kwentong ito ay pinapaalam, ang sakripisyo ay mayroong gantimpala. Maaring hindi agad-agad ay makikita natin ito. Pero darating ang panahon na ang bawat luha at pawis ibabalik nga rin sa atin bilang isang malaking biyaya. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.